Sa isang maliit na nayon sa Pilipinas, karaniwan ang mga kwento tungkol sa aswang. Ikinukwento ng mga taga-nayon ang tungkol sa mga kakaibang nilalang na gumagala sa gabi at kumakain ng buhay. Marami ang nagwawalang bahala sa mga kwentong ito at sinasabing mga alamat lamang, ngunit para kay Marisol, ang takot ay totoong-totoo. Si Marisol ay isang mabait na batang babae na mahal ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang siya ay pauwi galing sa pagbisita sa kanyang lola, nakaramdam siya ng hindi mapalagay. Ang buwan ay nakababa, nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kahabaan ng makipot na daan. Bigla, nakarinig siya ng kalusko sa mga palumpong. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang tumakbo ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hangin lang yan, bulong niya, sinusubukang kumbonsihin ang kanyang sarili. Ngunit lumakas ang kaluskos, at nanindig ang kanyang balahibo. Pagkatapos ay napansin niya ang isang figure sa gilid ng mga puno. Mahirap makita, ngunit nakita niya ang mahahabang daliri at nagniningning na mga mata. Ang mga kwentong naririnig niya ay bumalik sa kanyang isipan. Madalas sabihin ng kanyang lola sa kanya, kung makakita ka ng aswang, tumakbo ka at huwag ka ng liunggang. Tumina siya ng malalim, lumingon at tumakbo. Ang takot ang nagtulak sa kanyang mga binti, na humahampas sa daang lupa. Sumulyap siya pabalik, at sa kanyang pagkasindek, sinusundan siya ng figure, mabilis na gumagalaw nang walang anumang ingay. Mas binilisan pa ni Marisol ang kanyang takbo. Naririnig niya itong humihinga sa likuran niya, isang mahinang ungol na nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Habang papalapit siya sa kanyang bahay, nakita niya ang mainit na ilaw mula sa bintana. Gamaan ang kanyang pakiramdam, ngunit alam niyang hindi pa siya maaaring huminto. Umakyat siya sa mga hakbang, at biglang bumukas ang pinto. "Mama!" sigaw niya, nanginginig ang kanyang boses. Nagmadali ang kanyang ina sa kanyang tabi, nanlalaki ang mga mata sa pag-aalala. "Anong nangyayari, Marisol?" tanong niya, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Sinusundan ako ng aswang," sigaw ni Marisol. Mabilis na isinara ng kanyang ina ang pinto at ikinandado itong mahigpit. Nagkayakap sila, nakikinig. Humahagulgol ang hangin sa labas, ngunit may isa pang tunog, isang katok sa bubong. Lumubog ang puso ni Marisol. Ang aswang ay maaaring lumipat. Lumipas ang mga oras, at sa wakas ay tumigil ang katok. Sumikat ang araw, at kasabay nito, hinugasan ng sikat ng araw ang mga takot sa gabi.